Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Marvel Legends 12-inch na Deadpool action figure. So first, nilinis ko muna siya using a cloth and water kasi medyo madumi yung action figure. So let's get rid of the dust, yung layer ng dust. And yan, mas malinis na siya. Tapos, ang gagawin naman natin next, tanggalin natin yung iba't ibang mga parts like the hands. Okay, pull it out. Just pull it out. Okay. Tapos, natatanggal din pala itong kanyang mga armbands. Okay, so we are going to spray that with a black primer. So, for this custom, gagawin natin dito ay weathered or battle damage. Maglalagay tayo ng mga wounds, gunshot wounds here. Maybe sa chest and mga sword slashes dito sa kanyang legs. I think natatanggal din tong belt. Disassemble muna natin. Ayan, tanggalin muna natin yung kanyang belt. So we have a space para makapag-custom ng kanyang body. I think natatanggal din itong head. Okay, let's remove that. Okay. Then let's remove the belt and the straps around the chest. Natatanggal din ba to? Wait lang. Yun, nice. Medyo mahigpit lang dito, okay? Pero natatanggal din tong strap, gun strap or pouch holster type dito sa kanyang feet. Okay. Okay, medyo negative, hindi natin matatanggal yung kanyang holster through the feet. Ngayon, gagawin na lang natin is ibabalik natin dun sa original position niya. Okay. Okay. Like that. And then, saka natin siya isprayan ng primer. So, okay na yan dyan. Hindi na natin siya gagalawin. Baka masira kasi ito pag pinilit natin. So, hayaan muna natin siya dyan. Actually, itong color niya naka-glue naman. So, we have no problem about that. Okay, butterfly joints are working. It's clean. Okay. Check lang natin articulation. Very nice. Okay. Double jointed elbow. Stretch. Okay. Kick. Double jointed knee. Ball joint yung paa. Okay. Good. Okay. And then, gagamitin natin primer ito. Bosny number 1-in-1 flat clear. Para hindi na mabago yung base ng action figure natin. So, for the weathering, we are going to add flat black. Lalagay tayo ng wash after ng primer. So, ang steps natin, primer, black wash, dry brushing para sa mga weapons. You can also dry brush gray here sa black parts. And then, after ng dry brush, we can do the battle damage parts. After that, blood effects and then top coat. Right now, done na tayo mag-apply ng Bosny Flat Clear. So, meron na tayong matte layer. So, adhesive layer siya na pwede na nating lagyan ng mga washes, ng mga paints. And kakapit na yung mga paint na i-apply natin dun sa surface. Okay? So, next na step na gagawin natin, mag-apply tayo ng black wash. Okay, for the black wash, ito yung gagamitin natin, Hero Water-Based Acrylic Primer Matte Black. For washes, ang mixture ng paint natin, around 90% water and 10% paint. Para lang magkaroon ng black or darker hue yung red na suit ni Deadpool. Okay, apply na tayo ng wash. Dark wash. Sa body niya. Kahit mag-extend yan sa mga black na surface, okay lang. Okay. Settle for lang seconds and then wipe off na natin yung excess. Done na tayo sa wash, and yung next na step na gagawin natin, mag-apply naman tayo ng highlights. So we are going to use blood red, warm red, and white. Mix natin to together to make this kind of paint, yung color natin. Mas light siya dun sa sa base color ni Deadpool. So para siyang coral na red. Ilalagay lang natin siya dito. Testingin muna natin siya sa likod. Kung gusto niyo mas primary, pwede niyo lagyan ng mas warm red. Pero kung gusto niyo mas coral, you can use yung blood red. Okay?
Dry brushing lang ginagawa natin dito. Mag-add lang tayo ng mga layers. So ito, dry brushing para makapag-create na extra layer of highlights. Okay, pwede na natin gawin dito. Satisfied na ako sa color niya. So pwede na tayong mag-transfer sa harap. Pwede na natin apply sa harap. So you can do brush motions ng upward, downward, or diagonal, and to create an effect of weathering din. Next na step, mag-apply tayo ng black na dots, black na fine dots using a sponge. So para lang din magkaroon ng additional level of weathering. So you can do something somewhere here sa elbows, okay, sa likod. Mas malakas yung contrast niya kapag nasa red. So try nyo rin mag-apply dito sa sa red na suit niya. Kasi dun sa blue, low contrast na masyado. Yan. Konti-konti lang, dab lang natin yung sponge. Next step, we are going to use a rotary tool para mag-apply ng physical damage dito sa kanyang left na thigh and some bullet damage dito sa kanyang right na elbow or right arm, right shoulder maybe. Yeah. Turn on lang natin to. Tapos lagay natin dito 3 slashes ng claw ni Wolverine, maybe somewhere here. So naglagay na ako ng 3 bullet holes dito, tsaka 3 slashes dito. Ay gawin nating mas kunwari fresh pa yung fresh pa yung blood. Okay? Tapos meron mga drips. Yan. Tapos lagyan lang natin ng konting highlights. So yun mga ma'am, sir, ma'am, done na tayo sa ating Deadpool Marvel Legends 12 inches na action figure custom repaint. So here's the figure, kompleto na siya, and nasprayan ko na rin to ng top coat. So yan, pinakita ko na rin kay client. So yung last na ginawa natin dito, ayan, recap ko lang din kung ano yung mga proseso na ginawa natin before painting. So nag-spray tayo ng flat clear Bosney number 191 flat clear na spray paint. So yun yung ginamit nating primer. And then, nag-apply tayo ng black wash. Tapos, dun sa red parts, nag-apply tayo ng lighter shade ng red to emphasize yung sculpt details, mag-add ng weathering, and magkaroon ng extra level or extra layer of highlights. Sa blue naman, ganun din. So, dark, ang pinaka-dark na area yung black. Tapos, highlights 1, dark blue. Highlights 2, cobalt blue. Highlights 3, turquoise with white. Tapos dito rin naglagay din tayo ng mga highlights na blue. And then dito naman sa kanyang firearms or guns, we added silver dry brushing. Tapos dito sa mga tip, nag-apply tayo ng gradient
type of effect. Para kunwari merong lalabas na firepower or some kind of laser effect, or parang light effect lang sa tip ng mga guns. Ito naman yung kanyang head sculpt, yung battle damage head sculpt with half of the face revealed. Tapos ito yung naka-masked na version, half lang. And then meron din tayong 4 na alt hands. Okay, so sa articulation wala namang nabago, same pa rin. So since this is a custom repainted na action figure, be very careful sa pag-articulate or pag-rotate ng mga joints, kasi syempre pag merong friction, may chance na magkaroon ng paint chipping or paint na scratch. Pero since dito sa gawa naman ni Marvel Legends, dito sa mga joints, kahit meron naman silang at least 1 mm na space. So you don't need to worry about any paint rubs or paint scratches. So kapag may friction, lalo na pala dito, ito kasi hindi ko na ito matanggal pero para magstay siya dyan, kailangan niya talaga mahigpit. Okay? So dahan-dahan lang sa, actually hindi naman din na kailangan natanggalin itong holster kasi dyan na siya nakalagay. Okay? Ayan, medyo may ni-revise lang ako konti dito sa may kanya, sa nose na area. Kasi may napansin akong black dot right on the nose. So binawasan lang natin yung black na dot na yan just by applying yung pink lighter shade of red dun sa nose area. Okay, para magkaroon din additional highlights. Okay, so that's it mga ma'am sir. Yun lang yung ating Deadpool na Marvel Legends 12-inch custom repainted na action figure. So this is a battle damage type of customization. So yun, may swords, may blood effects din. And ito medyo mahigpit lang din to yung kanyang sword sheath, kaya dahan-dahan lang din sa pag-articulate or pagbunot ng mga swords. Ayan. Okay, so that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.